25. Nagkasagutan po sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, at Congressman Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Kamara kaugnay po sa naglipa ng fake news sa social media. Ito po yung TRICOM ha. Partikular na tinanong ni Marcoleta ang post ni Tariela sa X na nagsasabing traidor ang mambabatas dahil sa statement ito noong unang pagdinig ng Tri-Committee na ang West Philippine Sea ay wala po sa world map dahil hindi pa rehistrado sa International Hydrographic Organization. Itinanggi naman ni Tariela na ginamit niya ang salitang traidor sa kanyang post sa social media at binasa niya ang mismong nilalaman ng kanyang post. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang pahayag ni Tariela na sinabi ng mababatas na kathang-isip lamang ang West Philippine Sea. Matapos po magpalitan ng rason, pero yung kathang-isip lang, si Pangulong Bongbong ang nagsabi din doon sa SONA. Matapos na po magpalitan ng katwiran, sina Marcoleta at Tariela, sinabi naman ni Congressman Romeo Acop, co-chairman ng Tri-Committee, na ito ang dahilan kung bakit nagkasagawa ng investigasyon ng Kamara para mapigilan ang pagpapakalat ng fake news at ng misinformation. Atin po yun, for the record, kinakailangan pong malaman ng lahat. Atin po yun, kahit anong mangyari, we will fight anybody to the last drop of our blood. Atin yun, yun ang ating exclusive economic zone. May pangalan o walang pangalan, atin yun. Pero yung isang Commodore na masyadong emotional, tinawag niya akong traitor, Mr. Chair, nang hindi po niya naiintindihan ang pinanggalingan ng pinag-uusapan dito. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Mr. Chair, sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I cannot Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing katang-isip. Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it, sir. Meron kang katang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The kathang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos Kaya nga, when he you are now delivered it to SONA. Kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. We have seen one of the ill effects of misinformation. I think everybody will agree to that. That is one of the ill effects of fake news or misinformation. Would you agree? Yes. So next time, kasi hindi ako nagbabasa kasi sila mga ganyan eh. Para hindi ako apektado. Ayun. Sa bandang huli. Ayun, pinakikita natin pala. Yun ang latest. Ayun. Nagkama yan. Nagkaintindihan. Si Kong Dante na rin ang lumapit kay Commodore Tariela. Kasi yung mga ganyang salitaan, madalas yan misunderstanding. Hindi naintindihan ng isa yung sinasabi. Nagre-react agad di ba? Parehas naman pala sila may puntos. Di ba? At hindi naman sila magkasalungat dyan di ba? Ang totoo ko magkasundo nga sila. Parehas sila ng stand Parehong may pangangalaga dapat sa exclusive economic zone, di ba?